Minamahal kong mga kapatid, ngayong hapon ng Biyernes Santo, tahimik tayong nagtitipon sa harap ng isang larawang karumal-dumal, ang imahen ni Jesus na nakabayubay sa krus. At sa kabila ng ating debosyon, minsan tila nalilimutan natin kung gaano karahas at kalupit ang eksenang ito sa tunay na buhay. May isang ale na nagtanong sa akin noong ako'y kabataan pang pari, ano po ba talaga ang suot ni Jesus nang ipako siya sa krus? Mayroon daw kasi siyang nakitang krus na nakasuot balabal si Jesus na parang kasulya ng pare. Sabi ko, malamang ay wala. Dahil natigilan siya, inulit ko pa na malamang hubot-hubad si Jesus sa krus. Hubot-hubad. Pinaliwanag ko sa kanya na bahagi talaga ng parusang kamatayan sa krus ng Imperyo Romano noong panahong iyon ang pagpapahiya, lalo na sa mga rebelde, na kusang inilalantad pati ang masiselang bahagi ng katawan, hindi lang para saktan sila, kundi para hamakin ng husto ang anumang natitirang dignidad ng kanilang pagkatao. Pero sigurado akong itatanong ninyo kung gayon, bakit ho may nakabalabal na konting saplot na parang bahag sa kanyang baywang? Hindi ho yun para sa kanya, kundi para sa atin na mga tumitingin, para hindi tayo mahiya na tumingin. Ang hiya kasi sa mga sibilisadong tao ay hindi lang sa panig ng pinahihiya, kundi sa panig din ng tumitingin. Kaya nga, naaalala ba ninyo na yumuko at nagsulat si Jesus sa lupa nang minsan kinaladkad ng mga Pariseo sa harapan niya ang isang babaeng nahuli di umano sa salang pakikiapid. Lahat ng mata nakatutok sa babae. Si Jesus yumuko at nagsulat sa lupa. Nilagyan ng kaunting saplot para hindi tayo ma-embarrass. Ginagawa din ito ngayon sa mga AI-generated censorship sa social media. Pinalalabo o binablur ang mga masiselang bahagi sa mga eksenang may kahubaran. Gayon din ang mga eksenang mararahas, lalo na kapag duguan ang tao. Kung gayon, kung susundin ang prinsipyo ng censorship, dapat sana ang buong katawan ni Jesus sa krus ay i-blur din natin dahil napaka-tindi ng dating. At sa mga pamantayan ng tao, nakakadiri, nakakarimarim kung pagmasdan. Pero mga kapatid,
Ito na nga mismo ang punto. Hindi dapat palabuin o takpan. Ang krus ay para bang sadyang tinututok o dinuduro sa ating pagmumukha para hindi natin maiwasang titigan nito, para gisingin nito ang ating pagkatao na kung minsan ay masyadong namamanhid at nasasanay sa karahasan. Siguro, maaalala ng ilan sa inyo na minsan isang Biyernes Santo ay naikwento ko ang tungkol sa isang pamangkin kong babae. Noong mga 4 years old pa lamang ito, gumawa siya ng eksena sa loob ng simbahan. Unang beses niya kasing makakita ng imahen ni Jesus, life-sized, nakapako sa krus, hubad, duguan, may koronang tinik at puno ng sugat. Biglang nag-iiyak ang bata. Nag-hysterical siya. Kinulit niya ang nanay niya. Ibaba daw si Jesus dahil nagdudugo. Dalhin daw sa ospital. Sabi ng inosenteng bata, tulungan daw siya at kawawa naman. Dahil nagwawala siya, lumabas tuloy sa kumpisalan ang parish priest dahil naistorbo sa pagpapakumpisal. Hindi tumigil ang bata na inosente sa pag-iyak hanggat hindi inassure ng pare na ipapa-ospital daw niya si Jesus. Iyan ang dalang epekto ng tunay na pagtingin sa krus. Hindi art appreciation, kundi pagkabigla, pagkagalit, pagkarimarim, o pagkahabag. Naalala ko rin yung maintenance man namin sa dati kong parokya sa Pampanga. Napansin ko, sa tuwing pumapasok siya sa simbahan, sa tuwing dumaraan sa may santuaryo, sa tapat ng altar, sa tuwing nagge-genuflect siya sa harap ng tabernakulo, tinatakpan niya ang mga mata niya. Natawa ako minsan, kaya sinabi ko sa kanya, Mang Ben, bakit tinatakpan mo ang mata mo pag lumuluhod ka sa tapat ng altar? Nagulat ako sa sagot niya. Ayoko po kasing tingnan si Jesus sa krus. Hindi ko kayang tiisin ang itsura niya. Lagi akong parang naiiyak. Hindi siya nasanay. Yun nga marahil ang punto. Hindi tayo dapat masanay. Hindi tayo dapat matulad doon sa pare o doon sa Levita sa kwento ng talinghaga ng mabuting Samaritano. Dumaan, napasulyap lang ng mabilis. Nakita ang biktima. Pero huminto ba sila? Hindi. Nagpatuloy at nagmadali pa sa paglalakad. Minsan tinatanong ko sa sarili ko, bakit kaya? Dahil mahilig akong
mag-reading between the lines, isang bagay ang naiisip kong posibilidad kung bakit hindi sila huminto. Siguro, pareho silang nakasakay ng kabayo. Ang kabayo kasi, mataas yan, mabilis yan, at dire-diretso yan kung tumakbo. At kung may sagabal, lulundagan pa niya. Hindi yan titigil hanggat hindi talaga pinipreno ng pasahero. Ganyan ang kabayo. Pandigma kasi ang kabayo. Pero ayon sa kwento ng talinghaga, itong manlalakbay na Samaritano, hindi kabayo ang sakay niya, kundi asno. Sa English, donkey. Malaki ang pagkakaiba ng donkey sa kabayo. Mas mabagal ang lakad nito at napakaliit lang. Pero kapag tambakan ng mga bibit-bitin niya, minsan mas malaki pa sa sarili niya ang pinabibit-bit sa kanya. Kawawa ang mga donkey. Kaya maintindihan mo kung bakit mabagal silang lumakad at madalas silang huminto. May kwento pa nga sa Lumang Tipan tungkol sa isang karakter na ang pangalan ay Balaam. Huminto ang kanyang sakay na asno dahil nakakita ng anghel sa kalsada. Sa galit ni Balaam, pinaghahagupit niya ang asno hanggang ito daw ay nagsalita at sabi sa kanya, "Napakalupit mo naman. Ano bang ginawa kong masama at hinahagupit mo ko?" Ang mga asno madalas huminto, gumagawa ng dahilan para makapagpahinga ng kaunti dahil sa masyadong bigat nilang karga. Palagay ko yun ang dahilan kung bakit nakita ng mas malapitan ng Samaritano ang biktima. Kaya napukaw ang kanyang damdamin. Kaya nadurog ang kanyang puso. Kaya para bang napilitan siya na huminto at pulutin ang biktima at tulungan ito. Ganyan naman talaga ang layunin ng krus. Upang tayo ay matigilan, mapatingin, at masaktan sa ating nakikita. Ang sabi ng banal na kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos at sila'y mananangis para sa Kanya. Kaya rin marahil inutusan ng Diyos si Moises na magpulupot daw ng tansong imahen ng ahas sa isang poste. At itong larawan na ito, may kaugnayan sa pagtataas ng anak ng tao sa krus. Kung ipakita daw sa mga natuklaw, ito'y maliligtas. Sila'y maliligtas. At kung paanong ang pagsulyap sa kasalanan at sa sugat ay maaaring maging daan ng kagalingan, ganyan din
sana ang pagsulyap ng tao sa krus. Mga kapatid, sa ating panahon, sino bang gustong tumingin sa mga larawan ng karahasan? Sino bang mag-e-enjoy na manood ng video ng mga bangkay ng mga batang Palestinians na hinuhukay mula sa guho ng mga pinasabog na tirahan sa Gaza? Sino ba ang titingin sa mga hostage na binabaril sa ulo ng mga terorista? Sino bang mapapatingin sa isang nanay na nakahandusay sa kabaong ng anak niyang namatay sa lindol? Sino ang ibig tumingin sa isang duguang bangkay ng isang taong nasagasaan sa kalsada? Kaya nga, tinatakpan sila ng kumot o ng dyaryo, di ba? At sino ang ibig tumingin noong kasagsagan ng gyera sa droga sa mga biktima ng EJK na halos araw-araw nangakahandusay sa mga iskinita sa ating mga pamayanan? May panahon pa nga na nakabuka ang kanilang bibig pero nakabalot ang mukha ng packaging tape na alam mong buhay pa sila nung binalutan ng plastic at namatay sa paghahabol ng hininga. At pinaglalagyan pa ng karatula ang tinorture nilang katawan. Nakasabit ang karatula sa mga leeg nila. At alam ninyo ang nakasulat. Hindi naman totoong lahat ay narimarim sa ganyang mga eksena. Mas marami ang nagpatuloy at bumulong. Salamat na lang at nabawasan ang mga salot sa mundo. At sigurado ako, kahit parang huminto ang daigdig para kay Mama Mary at sa mga alagad niya, nagpatuloy lang ang nakararami na bumulong at nagsabing, tulisan naman daw rebelde, nakasulat pa sa ulo niya, buti nga sa kanya. Mga kapatid, bawat pagtitig natin sa krus ay isang paanyaya. Huwag kang tumingin at magpatuloy lamang. Tumigit ka at hayaan mong mabasag ang puso mo. Dahil bawat sugatang nilapitan mo, bawat biktimang inalalayan mo, siya rin ang unang tumawag sa puso mo para gisingin ang pagkatao mo. Namamatay ang ating pagkatao kapag namamanhid ang ating konsensya. At kapag nagising ang awa at habag sa puso natin, noon pa lang ang simula ng ating kaligtasan. Ang bawat Simon na taga Cirene na napilitang tumulong
ang bawat Samaritano na tumigil dahil nadurog ang puso, ang bawat taong napaluha nang dumaan sa may paanan ng krus, lahat sila ay tatanggap ng grasya. Lahat sila ay magiging kabahagi ng kasaysayan ng kaligtasan. Hindi ho simbolo lamang ang krus. Ito'y salamin. Salamin na nagpapakita kung sino tayo. Hindi lahat ng pinapakita ng tao ay maganda. Hindi lahat ay totoo. Pero minsan hindi natin alam hanggat hindi tayo magsalamin. Ang Biyernes Santo ay pagkakataon upang magsalamin tayo. Upang makita natin kapag pumapangit na tayo. At upang masilayan din natin ang kagandahang kalooban ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya parang awa na ninyo, huwag tayong masanay. Hayaan natin na ang krus ay gumising sa atin. Na ang krus gumalaw, humaplos sa ating mga puso. Hayaan natin ang krus na gumimbal sa atin. Hayaan natin ang krus na magligtas sa ating pagkatao.
Dear graduates and completers of San Jose de Navotas Academy, happy moving up to all of you, my dear Josenian completers and graduates. This is indeed a joyful day, and I am so happy for all of you. Whether you are finishing preschool, grade 6, grade 10, or grade 12, you made it through a year of learning, growing, and becoming stronger in mind and heart. I also want to say thank you to your parents, teachers, administrators, and school leaders who have supported and cheered you on every step of the way. You are not just smart students, you are also kind, caring, and ready to make the world a better place. That is what it means to live the Josenian values of excellence, helping others and taking care of God's creation. Wherever you go next, you can make a difference by doing good things, big or small, with love and honesty. In this Jubilee year, you are called to be pilgrims of hope, children and teens who bring joy, peace, and God's light to the people around you. You don't have to wait until you're older to do great things. Every kind word, every helpful hand, every act of courage matters. Keep shining brightly and walking with Jesus as your travel companion. This is Cardinal Pablo Virgilio David, Bishop of Caloocan. Congratulations to all of you.